Mga kababayan, narito tayo sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa ilan sa mga lugar na pinaniniwalaang pinamumugaran ng mga multo dito sa Pilipinas. Kilala tayo sa ating mayamang kasaysayan at kultura, pero kasabay nito, may mga lugar na puno ng misteryo at kwento ng kababalaghan. Alamin natin ang top 5 most haunted places dito sa Pilipinas. Ihanda ang sarili, at huwag niyong papanoorin ito mag-isa. Number 5, Balete Drive, Quezon City. Simulan natin sa kilalang-kilalang Balete Drive sa Quezon City. Marahil pamilyar na sa inyo ang kwento ng White Lady of Balete Drive, na naging alamat na sa buong bansa. Kwento ng mga nakakita, ito ay isang babae na nakaputi, duguan, at walang mukha. Siya ay lumilitaw sa tabi ng mga puno ng balete lalo na sa kalaliman ng gabi. Isa sa pinakakinatatakutan ng mga taxi driver ang biglaang paglabas niya sa daan, lalo na kung wala ng ibang sasakyan. Bilang proteksyon, sinasabi ng ilan na dapat kang tumingin sa iyong rearview mirror upang hindi ka magulat kung sakaling may biglang sumakay sa likod. May mga kwento na, kung iyong dededmahin, maaaring magparamdam siya sa iyo sa pamamagitan ng malamig na hininga o maririnig mong may bulong mula sa iyong likod. Number 4, Clark Air Base Hospital, Pampanga. Ikaapat naman, ang Clark Air Base Hospital sa Pampanga. Dati itong ospital ng mga Amerikano noong kasagsagan ng World War II at kinilala bilang isang mahalagang pasilidad para sa mga nasugatan at apektadong sundalo. Dahil sa matinding digmaan at dami ng nasawing sundalo, sinasabing ang ospital na ito ay puno ng kaluluwa ng mga namatay dito na di pa rin matahimik. Maraming paranormal investigators ang pumunta rito at may mga nakarinig ng mga iyak at bulong, na tila naghahanap pa rin ng hustisya o katarungan. Naging sentro ng paranormal investigation ang ospital na ito, at bawat pumasok dito ay nagsasabing may kakaibang nararamdaman sila, mga bulong, biglaang pagbukas ng mga pinto, at malamig na simoy ng hangin na parang may dumadaan na hindi nakikita. Marami rin ang nagsasabi na may mga shadow figures na tila nagmamatsyag sa paligid. Number 3, Laperal White House, Baguio. Sa pangatlong lugar, nandito ang Laperal White House sa Baguio. Isa itong makasaysayang bahay na itinayo noong 1920s, ngunit sa mga nakaraang taon, nakilala ito bilang isa sa mga pinaka-haunted na bahay sa Pilipinas. Kwento ng mga tao, sa loob ng mga pader ng bahay na ito ay nananatili ang mga alaala ng trahedya, kalungkutan, at kababalaghan. Ang bahay ay naging saksi sa ilang brutal na pangyayari noong panahon ng Hapon, at hanggang ngayon, sinasabing naririnig ang mga tunog ng mga naglalakad sa sahig, mga pintuang kusang bumubukas, at mga bintanang tila may nakatanaw. Ayon sa ilang turista at paranormal investigator, may nararamdaman silang presensya dito, parang may nagmamasid at may malamig na hangin na parang dumarating kapag sila ay pumapasok sa mga silid. Ang isang nakakatakot na pangyayari ay ang biglang pagpatay at pag-ilaw ng mga chandelier sa itaas, na wala naman sanang gumagalaw. Number 2, Fort Santiago, Intramuros. Sa ating pangalawang haunted spot, may kasaysayan at misteryo ang Fort Santiago sa Intramuros, Manila. Kilala ang Fort Santiago hindi lang bilang isang makasaysayang lugar kundi bilang isang simbolo ng pakikibaka ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng Espanyol at mga Hapon. Ginawang kulungan ang fort para sa mga Pilipinong naghimagsik, at sa kasagsagan ng digmaan, maraming pinahirapan at pinatay dito. Sinasabing ang mga kaluluwang namatay dito ay nananatiling hindi matahimik. Maraming turista at manlalakbay ang nag-uulat ng biglaang lamig sa ilang bahagi ng fort, lalo na sa gabi, at tila may naririnig silang mga bulong, yabag ng mga sundalo, at mga kaluskos ng sandata. Maraming nagpaparamdam ng presensya na tila mga kaluluwang naghihintay na makalaya mula sa pighatang kanilang nararanasan noon. Number 1, Diplomat Hotel, Baguio. Sa wakas, ang number 1 sa listahan, ang Diplomat Hotel sa Baguio, isang lugar na puno ng hiwaga, trahedya, at katatakutan. Dating kumbento, naging evacuation center noong World War II, at naging hotel, ito ay nagsilbing saksi sa maraming mapait at malagim na pangyayari. Ayon sa mga nakaranas dito, may mga kaluluwang nagpapakita bilang mga headless apparitions, umiiyak na babae,
at mga tunog na tila nagmumula sa mundo ng mga namayapa. Sinabi ng ilan sa mga nag-o-overnight dito na may nararamdaman silang presensya kahit na mag-isa lang sila sa silid. Ang isa sa pinakatakot-takot na kwento ay ang presensya ng mga headless monks na sinasabing makikita sa ilang bahagi ng hotel. Naging paboritong lokasyon ito ng mga paranormal investigator at mga taong mahilig sa kwento ng kababalaghan. Sa Diplomat Hotel, isa lang ang sinasabi ng mga nakakaranas ng paranormal, hindi ka nag-iisa. Iyan ang mga top 5 most haunted places in the Philippines. Mga lugar na puno ng misteryo, kasaysayan, at kwento ng kababalaghan. Hindi maipaliwanag ng agham ang mga kwentong ito, pero iisa ang sinasabi ng bawat nakaranas, may mga kaluluwang nagmumulto sa mga lugar na ito. Ikaw, naniniwala ka ba? Huwag kalimutang i-share ang video na ito at mag-iwan ng comment kung may nakakatakot ka ring kwento. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, at huwag kalimutang manalangin bago matulog.